Maulan na araw mga kamamaw. Papasok na si kamamaw ngayon. For today pala mga kamamaw, may mamimit tayo isang personalidad. Isang tao. Mimit natin mga kamamaw yung yung subscriber natin. Kasi nag-message siya sa Facebook, sa YouTube natin, si The Grinch. Yan, tinatanong niya kung meron daw bang hiring daw ba ng ng part-time doon sa pinagtatrabahoan ko sa Coopero. Sabi ko, meron naman siguro kasi usually nag-hire sila ng part-timer pag summertime. Yon, so ang balak niya, tatrabaho siya dito sa sa may hotel dito. Kumbaga, yun yung naging employer niya, yun yung kumuha sa kanya. Nagdala sa kanya dito sa sa Canada. So wala pa yung pamilya niya dito, sa pa lang nandito. And then PR na rin siya. Tapos sabi ko sa kanya, bakit ayaw niya mag-apply ng ng full-time job doon sa Coopero. Sabi niya kasi wag muna daw, kasi nga parang nagbabayad pa siya ng ng utang na loob, which is tama siya. Sabi ko sa kanya, thumbs up ako sa ginawa mong yon. Kasi bilang isang tao, kaya bilang isang Pilipino mga kamama, actually masarap sa mga Pilipino, yun yung maganda sa kanila mga kamama, yung pagtanaw ng utang na loob. Kasi ako, katulad ko nung layo nung nilakad ko mga kamama, umuulan pa. Katulad ko nung dumating ako dito, di ba mga kamama, si Berry Barn nung nagdala sa atin dito sa Canada. So ilang taon din ako nagtrabaho, di ba? So syempre may mga tao din na yung iba kasi umaalis na agad. Yung mga Pinoy na umaalis na agad sa trabaho. Yung tipong porke nakuha mo na yung papel mo is na agad, parang lalayasan mo na agad. Hindi ako against sa kanila, pero syempre proud pa rin ako sa sarili ko na na kinuha tayo ng Berry Barn, tapos at the same time wala silang masasabing kahit ano sa atin, dahil nga nagtrabaho pa tayo ng matagal sa kanila. Kumbaga tumanaw pa tayo ng tinatawag na utang na loob. Kasi malaking bagay mga kamamaw, masarap sa pakiramdam yung aalis ka dun sa dati mong employer na tumulong sa'yo magkapapel, na tumulong sa'yo para makarating dito, na aalis ka sa pakiramdam na alam mo sa sarili mo ang sarap huminga, na parang siguro sapat na yung mga parang kapag stay ko dito, na tulad ko 8 years ako sa Berry Barn bago ko umalis. Kumbaga wala akong regret, na parang sabihin ko sa sarili ko na dito, yung regret na wala akong sabihin sa sarili ko na ako'y tinakasan ko yung employer ko. Yun. So mamaya imimit natin siya. Balak niya mag-out siya ng 5 o'clock. Kasi usually ako, sabi ko yung break time ko is 7 or 8. Yun na ako mag-break. Pero pag nag-break 30 minutes na yun, talaga, parang lunch time ko na yun. Ayun, pupunta daw siya dun. Ayun, good. Try natin, baka natin sakali kahit paano makatulong tayo. Kasi usual naman kasi talaga nag-hire sa ako pag summertime. Mas kailangan ng maraming picker pag ganong panahon. Kaya subukan natin, sana matulungan natin si Kuya. Kasi madalas siya nagko-comment. Ay kadalasan naman kasi na ginagamit sa YouTube channel ba is, diba, hindi naman kadalasan na kaparehas ng email mo yung nilalagay mo. Kaya minsan hindi mo kilala kung sino yung nagme-message. Nagpakilala siya, so nag-message sa YouTube, tapos nung nag-reply ako sa YouTube, nag-message siya sa akin sa Messenger. Sabi niya, kamamaw, ako yung yung nag-comment sa'yo sa YouTube channel. Ay nagpakilala, nagkwento kami konti habang si Baby Jacob kagabi is pinapatulog ko. Sabi niya, gising ka pa kasi mabandang na ba yun, alas 3. Sabi niya, gising ka pa. Sabi ko, kakauwi ko lang. Tsaka sabi niya, inaalagaan mo ba si Baby Jacob? Sabi niya gano'n. So ibig sabihin na updated siya talaga sa YouTube channel natin. So mamaya mamimit na natin yung isa
subscriber natin dito sa Saskatoon na yun. Sana dinadasal ko is maano siya ng trabaho. Pero ang galing niya talaga, pero yung sabi niya, hindi muna ako magpo full time kasi nga bago lang ako dito sa ko, parang kaka-PR lang daw niya ng March. Yun, nabanggit na kaka-PR lang niya ng March. Tapos bayad na lang muna daw siya ng utang na loob, which is para natuwa ko. Tapos naalala ko tuloy yung sarili ko, sabi ko okay ang mentality mo kasi dapat naman talaga magbigay tayo ng utang na loob sa ating employer dahil hindi naman tayo sa kanya, hindi naman tayo magkakapapay. Give and take lang naman din mga kamama. Kung talagang pagbagsak mo dito, pagsapak mo mababa talaga lang sinusweldo mo, taste lang. Huwag kang mag-i-aim agad ng para pagdating mo dito kailangan napakalaki na ng sweldo mo. Although sabi natin, kung talagang may pinag-aralan ka ng malapit, ganun talaga makukuha ng, pero syempre lahat naman tayo nanggagaling muna sa baba bago tumaas. Yun ang masarap sa pakiramdam. Kung galing ka sa baba, paangat ka, yun, masarap yun. Kasi yung galing ka na sa taas, bigla kang bababa, mas mahirap yun. So yun lang, taste ng tsaga-tsagaan lang naman kasi katulad niya si Mrs. Dati sa Tim Hortons siya nung dumating siya dito. So nag-aaral siya. Nung nag-aaral siya, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Nung nag-aaral siya ngayon, nasa hospital na siya ngayon, di ba? Medyo okay na yung sweldo niya kaysa nang dati. At the same time, yung benefits maganda. So ganun lang talaga. Kailangan lang talaga na pagsumikapan mo. Tsaka panapanahon lang ngayon mga kamama. Darating din ang panahon niya. So yung mga kamama, magdadrive muna ako at medyo busy yung kalsada itong ulan. See you later! 1 year later. Yan, tuloy natin vlog natin mga kamama habang nagdadrive. Medyo maulan talaga mga kamama ko ngayon. Medyo okay na dito yung traffic. Kanina medyo busy kaya medyo nakafocus ako talaga ako. Maano yung camera, lipat sa harap. Makita nyo. Yan si ano pala yun, si Kimton, si Kuya Kimton. Yung subscriber natin. Nakakatawa pero yung mga kamama, sarap sa pakiramdam yung may message yan ng subscriber mo na syempre yung pinaghirapan mo gawing vlog, yung nagpapa-inspire sa'yo araw-araw para gumawa ka ng vlog, tapos mamimit mo siya ngayon in person. Sarap sa pakiramdam. And syempre mas masarap sa pakiramdam yung gagawin natin sa kanya kasi gusto natin siyang tulungan gusto natin matulungan yung subscriber natin sana. Mga napasok naman na tayo dun sa trabaho natin actually. Mga napasok na ako dati sa trabaho natin. Papasalamat din sila sa atin na natulungan natin sila. Sarap sa pakiramdam ng ganun mga kamama. Tayo din po tutulungan natin sila, pag napasok natin sila, masaya na tayo. Sa ano na yun, yun yung sa tawag pang kapalit. Ang kapalit na lang na inihiling pa po is sipag na lang sa trabaho. Yun na lang lagi kong inihiling. Pag may taong nakikisuyo sa akin na gusto ko ipasok sa trabaho, yun masaya na ako sa iyo. Kasi sarap sa pakiramdam ng makatulong ka sa lalo mga kaibigan natin dito na lalo pang pamilyado, kailangan talaga ng trabaho, tapos matutulong, masarap sa pakiramdam na ang sarap matulog mga kamama nang alam mo sarili mo, matulungan ng kaibigan mo. Tapos magtrabaho lang siya ng mga okay na sa akin, isang kumbaga ba usually di naman talaga tayo dapat bibigyan ng kapalit or kahit ano man na bibigyan ng pabalik yung taong natulungan. Ang mahalaga lang mga kamama is yung parang maging proud niya naman pinasok ko ito masipag yan. Masabi lang sa pakaramdam ng yung mismo nagpasa ng resume ng kaibigan yung matulad yung nasa ko. Ay, nasa lahat naman ng mga tropa natin ang gaya ng diba. Merong isa ay shoutout Gilid Kanaduan yun. Napasok ko siya doon, nagtagal din siya. Kaso nga lang, umalis na siya kasi nakakuha siya ng trabaho din sa hospital. So, hindi pala sa hospital, sa care homes, kaya umalis na siya. Eh medyo okay din ang bigayan. Kasama pa niya ata yung business niya. Shoutout sa'yo. Kasama ko sana yun sa TGI Friday show. Kasabay ko din siya nag-videos. Dito lang yun banda lang dito lang yung mga subscriber natin. Hindi natin nakita ko. Baka matandaan ko. Nabanggit niya sa akin kagabi. Dito yung banda sa ayun, ito. Parang dito siya nagtatrabaho ako. Daanan natin
Village Hotel. Yan. Yung ay nakita niyo yung building na yan. Yung pasalubong natin ano, yung logo. Yan, Travel Village Hotel. Diyan siya nagtatrabaho. 5 o'clock ang out niya. Mamaya. Tapos papasok mo siya sa ano. Pupunta na siya diretso dito sa pinagtatrabaho natin. Travel Village Hotel. Ayun yan. Yung hotel na yan. Yan, pasok na tayo. Basa yan, maputik. Buti na lang kinarwash natin sa sakay natin nakaraan. Nung ano pa. Nung nakaraang linggo pa natin kinarwash. Kasi kung kinarwash lang natin ngayon, sayang na lang. Mga kamama, work mode. 1 hour later. Mamaw, break time na natin. Hanapin ko lang yung subscriber natin, nakakayaan mo kasi medyo maalinsangan yung ano eh. Maalinsangan yung panahon, hinihintay niya ako. Tinawagan niya ako kanina, pinicturean niya yung ano ko. Sasakyan ko, sabi niya, kamamaw, ikaw ba ito? Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko nga dito. Delivery ko na lang mga kamamaw, malapit na yung Burger King dito para kita paano eh. Yung paghihintay niya may merienda siya. Ayun na pala siya mga kamamaw. Layo naman ang mga kamamaw si Bre. Kababayan na delivery natin. Kamusta? Ayan mga kamamaw, nandito na si ano si Kington. Ayan. Kington, pakita ka naman diyan. Ay, hello mga kamama, kumusta kayo dyan? Yan. Nahiya naman kasi ako kasi kanina pa ako nihintay. Medyo malamig ang labas natin mga kamamaw, pamerentay natin to. Hindi, ayos lang yan eh. Basta, Nahiya nga ako sa'yo kasi usapan natin 8 o'clock, di ba? hindi, ayos lang yan eh. Tinapos ko yung trailer natin para walang problema. Siyempre, ako yung mag-a-adjust, ako yung nangingi ng Nakita mo yung pabor ano? sa'yo. Nakita mo yung nasa likod doon, di ba? Oo. Yun. Kami nagkakarga nung ano doon. Nung mga dito. Kami nagkakarga nung mga grocery doon sa loob ng trailer kasi i-deliver yun. Yung ano nyo dyan is for, ano ba, delivery or? Alin? Yes. Ano yun? Iba-ibang lugar. Kaya ka 33rd Street. Kaya ka Esteban. Kaya ka Sapala Esteban. Regina. Ganun yun. Kumbaga dito sa Saskatoon, meron dyan 33rd, 22nd. Merong Circle Drive. Yung mga ganun ba? Madaming mga lalaking truck eh. Ayun, interview pala kita dyan. Imton, ilang taong ka na pala dito? Ano pala ako dito, lumapag ako dito sa, Pakita ko, huwag kang mahiya. ano, sa nung September. Nito lang last year. Last year, Oo. kakalapag lang. So, napaglapag mo, PR ka na? Landed PR Hindi, ka na? hindi, ano pa. On process pa yung ano ko, PR. Oo. So, ano pala agency natin? Ano agency ako? mo sa Pinas? Tawag nito, direct. Direct Oh, direct? Yeah, oo. May kakilala ka dito? Yung kaibigan ko na ano, ni-refer lang kami dyan sa ano, sa hotel. Ayun mga kamamaw, sakto yung istorya niya, di ba nakarami, sinasabi tayo about dun sa mga gusto mag-apply na nasa Pinas na nagbabalak pumunta dito. Mas maganda kung may kakilala kayo katulad nung sa kanya, direct na ipinasa mismo sa employer yung papel niya. Nag-apply lang siya sa ano lang sa Indeed siguro. I see. Doon nagpasa-pasa lang siya sa Indeed, sa awa din naman ng Diyos na ano siya. Parang napansin yung application niya kaya doon. Yung HR parang naano sa kanya kasi siya lang mag-isa mga ano dito. So ang ginawa ng HR, nangingi pa ng ibang kaibigan niya, mga ganon. Hindi swerte, naghahanap pa ba? Hindi na. So ngayon pinipili na nila na ano, dito na lang kumuha within the ano, Saskatoon. Kasi di mo rin kasi masisisi minsan talaga honestly yung mga employer nating tinatawag is di mo rin kasi masisisi, kukuha sila ng tao, di ba? Tapos aalisan. Kaya nga nung sinabi niya sa akin kagabi at inalok ko siya, sabi ko gusto mo ba try natin full time, kung papasa ka, sabi hindi, pambayad utang na loob, which is sabi ko thumbs up yan kasi hindi ka naman, ang isipin mo na lang din bilang alam mo naman tayo mga Pilipino tayo, tag dito hindi naman dahil din sa kanila, sa employer mo is hindi ka makakarating dito. Tama. Which is tama yung decision niya na dapat mag-stay muna siya. Ano pa, swerte pa din kasi nga sa application namin sa work permit, si employer na yung nagbabayad. So ang binayaran na lang namin doon, ang naginastos namin is yung IELTS, which is for ano yan. Doon ka na nag-ano no?
nag-English exam sa Pinas na. What can I get for you? Hello, can I have 2 bacon king meal? 2 bacon king meals? Yeah, for What's the takeout. For takeout. Sorry? Yeah, 2 bacon king meal. What's the drink? Coke. Oh, yeah, make it 2 Coke. Anything else? That's everything. Can you add mayo and ketchup on the side, please? It's already have mayo and ketchup Oh on it. yeah. If you don't mind, I need more. Okay, thank you. Yan mga kamamang, model lang tayo. Yun Basta nga. pag ano ka, wala kang tropa-tropa, sabihin mo lang ako pag ano. So saan ka pala sa Pilipinas? Sa ano ko sa Iligan City sa Iligan. Mindanao. Pero yung mag-ina ko nasa Cebu. Hmm. So ano kami doon, nag-take ako ng IL sa ano na Hong Kong kasi nga galing kami sa Macau. Oh, I see. So hindi na kami umuwi ng Pilipinas pagpapunta dito kasi nga mas maraming requirements pag sa Pinas kung Oh, mag-ano. tama. Hindi, tsaka mas madali ma-approve yung visa mo pag nasa ibang ano ka. Oo, saglit lang din yung ano ko noon. Kasi may mga kakilala rin tayo dati na nasa Pinas. Mga nag-apply sila sa Dubai, sila galing. Mas mabilis, saka mas maganda yung bigay. Ano din. Kasi kung galing kang Pinas, di ko minamalit yun sa Pilipinas, mga kamama. Pag galing ka sa Pinas, mas mababa yung makukuha mong sweldo dito pag punta mo dito. Rather than pag naggaling ka sa ibang lugar, ibang bansa at nag-apply ka dito is mas mataas yung iaalok sa inyong sweldo. Ano din yan, parang ibabalanse din nila sa Oo. current ano mo. Tsaka yung sa experience mo, di ba? Ganun. So saan ka nakatira ngayon? Na doon ako sa Diefenbaker. Oh, Kakalipat ko lang. Baker. Medyo minsan nalilito ako eh. Doon sa yung pa Kensington. Oo, tama. Okay, alam ko na. Doon kami tumira dati, sa may Kensington eh. Sa may ano kami, malapit kami sa antag dito, runabout doon. Pag pumasok ka, doon. Pag runabout mo, Gaganda ng mga bahay doon. oh, yun yung medyo tag dito. Hindi mga bago-bago. Napalayo eh. Napalayo. Okay lang eh. Yeah. Alam mo naman si Kamama, maliit eh. Maiksi yung Okay, si braso. Ambihas eh. Thank you. Bro. Ay, thank you. Sige, ay lagay mo dyan. Ay, dito, ayan. Ayan. Dito na tayo sa sasakyan magkwentuhan at kumain. Pre, pinisnack mo pa ako nakakaya tuloy. May pasok ka niyan bukas. Meron. Ano yung pasok ko? Monday to Friday. Tapos weekends day off. Tapos housekeeping, no? Housekeeping. Okay lang pala mga kamama, i-share mo sa kanila yung kung magkano ba yung starting nila para yung kung sakali lang. Actually, kung yung gusto mo i-share. starting namin dito is lang talaga siya, minimum Oo. Magkano na ba minimum 14 ba? 14. Oo. Kung ibabalanse mo siya sa kung magpapadala ka pa sa Pinas, cost of living mo dito. Dito na lang tayo Tayo? Dito na tayo mag-part. Dito tayo magkwentuhan na lang. Kasi baka andun sa loob ng Burger King, kung doon tayo magkwentuhan, baka may sounds. May sound, so Ayusin natin. Kain ka naman sige lang. Ay mga kamama, medyo nagkwentuhan na kami konti. Mga buhay-buhay, yung mga na rin yan. Kaya dating pala ni misis mo? Next month na, Oo, malapit na. first week. Dati daw sabi niya sa akin, medyo malapit lang dito. Kaso nga lumipan daw siya sa may bandang Walking distance lang. Niya. So ngayon, parating ng pamilya, so kailangan na maghanap ng sariling bahay. Saka yung pakiramdam mo pala nung winter, ano yung naramdaman mo? Ay, nung uno, grabe, pag nakakita ko ng snow, tuwang-tuwa ako, dinadakot ko talaga. Sa una lang Una lang. Katagalan, parang pahirap. Mahirap lalo yung katulad mo nagbabas ka. Yung sa may bus stop, di ba? Pag na-late ka lang na konti, maghintay ka na ng panibago. Minsan din, pag malate na kami ng bus, di namin makatch yung oras, maglalakad kami. So mga 10 minutes yun. Kung mag-frozen na yung yung snow, madulas. Oo, madula. Yun yung mahirap. Pero kompleto ka na, may mga jacket ka na rin.
Oo. Nung bata ako, yun ang shopping. Nung bago ako, yun ang shopping mall namin. Yan nga. Yung Value Village, mga kamamo. Yan nga yung ano ko, yung panimula na ano, panimula kit parang yung tinatawag nila. Kasi kung Tsaka magaganda naman yan, branded yan. maganda siya pag mga ano, sa pangbabae. Daming ano. Maraming mabibili. Kung burger ka mamaya ako nakakainin. Pinano ko lang talaga sinamantala kung makakausap natin yung subscriber natin. Sarap kaya sa pakaramdam. Kaya nga sasabi ko sa kanya sarap sa pakaramdam na. Nag-subscribe na ako nito ni Kamamaw nung nasa Macau pa lang ako. Siyempre, before ka pupunta kasi sa isang lugar. Talaga nasa Macau ka palang nag-subscribe ka na. Oo. Di ba nakarating Chomber yung mga kamamo? Ang sarap sa pakaramdam. Kala ko dati nakuha lang niya yung YouTube ko nung nandito na siya. Hindi pala mga kamamo. Nasa Macau pa pala Kasi, siya. kasi nga no, bago ako pumunta dito, at least ako ko na research ng konti kung ano meron sa city na to, ganyan. Sumakto taga Saskatoon ako, no? Oo. Yun din, tamang-tama. At saka yung isa din si Jeff and Grace. Oo, katrabaho ko yun. Tayo. Oo. Di ba, Small World? Katrabaho ko si Jeff. Ayun, Jeff and Grace, pinapanood ka rin pala ni... Kaya comment din ako sa kanila doon pag minsan. Ayan. Ayun, maganda yung kay Jeff and Grace kasi ano siya, medyo tawag dito. Yung mga kaalaman talaga ng mga ano dong sila yung batas-batas. sila yung unang na-subscribe ko eh. Di si Kamama, nag-ano din Pero ako. pa isa dito, Malasang Pinoy, tsaka si Alex and JJ. Oh, yun mga yan. Pero yun more on ano si Malasang Pinoy sa pagluluto. Luto. Yan yun. Kung sino man ng ano dito, gustong mas maganda alamin niyo yung muna yung negative side tsaka positive side. Yun, tama. Maratis nga, pagsabak nyo dito. Huwag kayong maniwala dun sa mga vlogger na puro pasarap lang ang mga binablog nila. Which is hindi naman yun parang realidad lang na. Tama. Lang. Makita mo mga mama, madalang mo lang ako makita hindi naman sa pagano. Honestly, kung titingnan mo ako sa vlog, parang lagi nga nakapambahay si Kamamaw, di ba? Oo. Para ako laging madungis. Kaya minsan, sasabihin ako ni Miss, kung minsan pag magbablog ka, mag-gel naman daw ako, ganito naman ako. Kasi, sabi ko kasi, hayaan ko lang sila kung talagang magugustuhan nyo yung ginagawa ko. Okay lang kasi hindi ko na kailangan kailangan mukhang artista ka, mukhang nakaayos ka. Mukhang mayaman. Kasi ang ginagawa ko talaga sa pagbablog, parang ini-enjoy ko din ba yung araw ko na parang sa loob ng isang linggo ma-experience ko man lang na makapag-vlog ako. Yung parang masarap sa pakaramdam linggo-linggo, di ba? Ay, ilan taon ka na pala? Hindi ko pa natanong. Ano na ako? 34. Mas matanda pa ako sa'yo. Ilang taon ka na? 38 na ako. 38. 30 pa rin. Yun. Halos magkasing edara kami. Yung mga kasing edara mo yung mga bagong dating doon sa sa Berryboard. Yan. Yun din, medyo din naman dito. Kung ikukumpara mo lang siya sa Pinas, hindi naman sana nga kung ang way of living mo lang sa Pinas is magtatrabaho, mas dito, mas maganda. Totoo naman. Tsaka mararamdaman mo dito, bro, pag dumating na sila misis, yung benefits. Lalo pag yung nakakuha ka ng trabaho na katulad dito sa Cubao. Sarap yan. Okay din naman sa Pinas kung alam lang natin talaga dumiskarte. Oo, may tama. pera naman talaga. Totoo naman. Hindi naman lahat ng tao madiskarte sa mga ganyang bagay. So, yung para sa akin, ang diskarte ko lang na magagawa ko is pagtatrabaho. Pero dito, kumbaga, di ba galing kang Pinas, di ba dati? Dito, usual sa Pinas, madalang ka lang makakita ng may full-time job tapos may extra job. Madalang, di ba? Wala ka marinig. Kasi ako di ko na-experience. Dito talaga. Isang trabaho lang talaga. Dito ang dami mga kamama. Hanggat kaya nakatawa mo, trabaho ka ng trabaho. Sa Pinas, never ko na na parang pumasok sa isip ko na after ko dito, pagpasok ko dito, sa Jollibee, papasok naman ako sa KFC. Walang ganun ako nakikitang sistema ng Meron naman, pero bihira bihira lang. Lang talaga siya, parang mabibilang mo lang talaga sa Yung pala, tag dito, pwede mong shoutout pala yung sila misis mo. Kamustahin mo yung mga miss mo. Shoutout ko pala yung misis ko, si Debbie Grace, at saka yung anak ko, si Zane. So, see you soon dito for the next month. Okay. Sige, anong araw yun? July 8. Anong araw siya? Monday. May sasakyan ka ng pagsundo ng miss mo? Wala. Sige, ano yung kata? Mga kamamaw, anong oras yun?
mga 11 AM eh. Oo, sige, kaya. 11 a.m. Silang kung ano din naman kasi yung ano namin landlady. Oo. Nag-offer. So, Pero pag ano, sabi mo ako, ayun Mm. mga kamama, yan, para tulong ko na lang din sa kanya pag sinundo natin yung misis niya pag sinundo yung misis niya sa airport, samahan ko na lang siya. Pero message niya kung talagang yung nakausap niyang una is yun yung ano ko si kamama. Basta sabihan mo lang ako. yun lang kagandahan dito pag may mga kano ka na Pilipino. Nagtutulungan sila pag alam nila na bago ka pala, newcomer. So yun ang term kasi nila, newcomer. So tinutulungan nila yung mga ganun. Ano dito parang walang sapawan na ganun. So ayun mga kamamaw, medyo puputulin ko na muna yung usapan namin at naka-break lang si kamamaw, babalik na ako. Sana nagustuhan niyo tong vlog na to. Sobrang nakakataba ng puso na binanggit pa niya na sa Macau pa lang pala nag-subscribe na siya sa akin. So mga kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.